So okay mga paps, musta pala? Ngayong araw pala, samahan nyo kung mag-flash or magpalit ng power steering fluid para dito sa sasakyan na to, okay? So simulan na natin to mga paps. So okay mga paps, bakit ako magpapalit or magpa-flash ng power steering fluid? Sa mga sasakyan, syempre, sinecheck natin yung mga fluid dyan, gaya ng engine oil, ng coolant, ng brake fluid, ng ATF, sinecheck at mini-maintain natin yan. So kapag madumi, maitim, or mababa, pinapalitan at dinadagdagan natin yan. So yung power steering fluid, isa yan sa dapat natin chinecheck. So bakit kailangan natin i-check? Ang problemang maidudulot ng mababang power steering fluid or madumi, kapag madumi, hindi na magiging smooth yung pagpihit nyo ng manibela. Kapag naman sobrang baba na, pinabayaran natin yung fluid na mababa na siya, kapag pipihit nyo yung manibela, makakarinig kayo ng squeaking sound. Yung tunog ay parang nanggagaling sa drive belt kapag pinipihit nyo yung manibela. So, yun yung dahilan kung bakit kailangan natin chinecheck yan. Etong power steering fluid, wala namang particular na range kung halimbawa every 1 year or 2 year dapat magpalit. Pero mas mainam, ma-check natin yan. So, ang magandang checking yan, every 20K. So, check nyo kung mababa na yung pinaka power steering fluid or sobrang dumi na. So, kapag mababa na, dagdagan nyo na. Kapag sobrang dumi na, palitan nyo na. Ganun lang ka-basic yun mga paps. So, every 20, 40, 60, 80 ang checking yan, mas maganda. So simulan na nating mag-flash or magpalit ng power steering fluid. So ito gagamitin ko mga paps, itong Petron ATF Premium, yan, automatic transmission and power steering fluid. So ang i-check nyo, yung gagamitin yung power steering fluid ay pasok sa sasakyan nyo. So ito, ang sasakyan na to, ang pasok dito ay Dexron 3. So ayan, ito, Dexron 3 yan. So ito, pasok na pasok to para dito mga paps. So ito yung gagamitin ko. So okay mga paps, ito yung power steering fluid reserve natin. So ayan siya. Lagay kayo ng basahan, tapos kumuha kayo lalagyan. Ang gagawin ko, kukunin ko lahat yan. I-drain ko yan. Makikita nyo naman yan. Andito yung level nyan. Yan, hot max, hot minimum. Yan, meron din yan nakalagay dito. Cold max, cold minimum. So ito nasa cold minimum na to. Yan. Okay. So, drain ko yan. Kuha kayo ng panghigop. Slipat natin sa lagay may higop natin. Okay? So, ganyan lang siya. So, okay mga paps, nahigop ko na yung luma nito. Ito yung luma niyan. Kita nyo naman. Yan siya. Tapos, ito yung loob niyan. Pakita ko. So, ayan siya mga paps. Okay. So, ayan siya. So, susunod natin gagawin, isasali na natin yung bagong power steering fluid. Ang mangyayari niyan ganito mga paps. So, pag sinilagay ko na yung power steering fluid na bago rito, syempre yung lumang power steering fluid nandun pa sa loob ng rack and pinion. Kapag pinipihit natin yung manibela, yung power steering na yon pupunta yan dito, aangat yan dito. So, parang ang nangyayari niyan, humahalo yung lumang power steering fluid sa bago. So kapag yung lumang power steering fluid nagpunta na rito, humalo na rito, tatanggalin uli natin yan, kukunin natin yung power steering fluid na yon, tapos sasalinan uli natin ng bago. So parang nagpa-flash lang tayo mga paps hanggang makuha natin yung clear na kulay ng power steering fluid. So salin na natin to mga paps. So yan, salin na natin. So gagawin ko ngayon mga paps, pipihit ko yung manibela pa kanan at pa kaliwa. Okay? So ayan. Start natin yung makina. So ayan mga paps, tapos ko nang pihitin yung manibela. So pagkatapos natin pihitin yung manibela, kukunin uli natin to, okay? So sisimutin natin uli to mga paps. So ito na yung pinakapangalawang flash natin mga paps. So okay mga paps, sa susunod natin ngayon, sasalinan uli natin to. So salinan uli natin siya ng bago.
papaanda rin ko ulit yung sasakyan, tapos pipihitin ko ulit yung manibela. So okay mga paps, ito, iikutin ko ulit yung manibela, pakanan at pakaliwa. Yan ha. So ayan siya. So ayan, napihit ko na yung manibela. Ngayon, i-check ko ngayon yung sa reserve natin. So okay mga paps, kukunin ko uli yan, lilipat ko rito. Tignan natin kung ano na yung kulay. So kung mapapansin nyo mga paps, kulay pink na siya. Ayan. As text natin, sasalina natin yun ulit. Oh, okay na yan. So ang next natin mga paps, yung manibela niyan ipipihit uli ng sagad sa kaliwa, sagad sa kanan. So ayan, tapos ko na mapihit yung manibela niyan mga paps. So okay mga paps, isa sa dapat nating i-check dito ay kung may bulayan. Okay, so kailangan lang natin niyang i-bleed. So ang pag-bleed niyan ganun. Pipihit niyo yung manibela pakaliwa at pakanan para yung mga bubbles niya sa loob o yung hangin niya sa loob mawala kahit paano. So okay mga paps, ito, bago ko tapusin yung video, tingnan nyo muna to. So ito yung unang flash ko na ayan siya. Okay. So ayan. Ito yung pangalawa. Konting kulay na. Ayan. So ito yung pangatlo. Kata nyo, di ba? Ito yung bago. Okay. So nakita nyo, halos magkaparehas na sila ng kulay. Diba? So ito yung una. Ito yung pangalawa. Ito yung pangatlo. Angat kasi yung bote. So ito, yung bago. So paano mga paps, hanggang dito na lang yung video ko. Sana kahit paano itong video na to, nakatulong to in case na magpa-flashing kayo or magpapalit kayo ng power steering fluid ng sasakyan nyo. Paano mga paps, maraming salamat sa inyo.